na rin ngayong araw ang ilan sa mga APEC leaders matapos dumalo sa kanilang huling sesyon kanina umaga sa PICC. Ang buong ulat ay hatid sa atin yan ang aming kasama, si Jade Miguel, live. Yes, Princess, nakatakda na ngang umalis sa ating bansa ang ilang APEC economic leaders sa pagtatapos ng APEC meeting. Bandang alas 6 ng gabi, nakaschedule na lumisan sa ating bansa si Chinese President Xi Jinping. Siya ay mag-aabang sa NAIA Terminal 1. Sa parehong oras din naalis si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong at Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Dakong alas 7 ng gabi naman nakatakdang umalis si Vietnam President Truong Tan Sang. Habang alas 8 ng gabi lilisan sa NAIA Terminal 2 si Chilean President Michelle Bachelet. Alas 11 naman ng gabi aalis sa NAIA Terminal 1 si Peru President Ollanta Humala. Samantala, magbibigay naman ako, Princess, ng ilang rundown ng mga partikular na nangyari o kasunduan na naganap sa pagitan ng Pilipinas at ng mga nasabi kong bansa. Sa China, matatandaan natin na hinikayat ni Chinese President Xi Jinping ang lahat ng mga miyembrong bansa ng APEC upang isulong ang mas bukas na pakikipagkalakalan. Hindi rin daw niya babaguhin ang kanilang polisiya hinggil sa foreign investment na papasok sa kanilang bansa. Isa naman si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong na anak ng pinakaunang Prime Minister ng Singapore na si Lee Kuan Yew sa mga kakausapin ng ating Pangulong Aquino sa kanyang serye ng bilateral meeting sa ilang mga bansang kabilang sa APEC. Bagamat hindi kabilang sa mga nagsalita sa APEC CEO Summit si Thailand Prime Minister Chan-o-cha, inasahan naman ng kanilang pamahalaan na kabilang sa mga isusulong ni Chan-o-cha ang quality growth, structural reform, pag-develop sa micro, small and medium enterprises at sustainable na mga komunidad. Napabalita na sinusuportahan ni Chan-o-cha ang pag-aaral hinggil sa Free Trade Area of the Asia-Pacific na isinusulong ng Trans-Pacific Partnership at kabilang sa mga pinag-usapan ng APEC Advisory Business Council o ABAC. Sa Vietnam naman, isang kasunduan na nagpapatindi ng alyansa ng Pilipinas at Vietnam ang pinirmahan na magpapalakas ng strategic alliance at maritime cooperation ng dalawang bansa. Ang Vietnam at ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansa na may claim sa mga isla na inaangkin ng bansang China. Pagkakapantay-pantay naman ang isinusulong ni Chilean President Michelle Bachelet na itinuturing niya na mahalaga para maging isa ang hangarin ng mga bansa sa APEC tungo sa kaunlaran. Kabilang din sa kanyang ipinaglalaban ay ang pag-i-invest sa human capital, fiscal reform at karagdagang pondo ng bawat gobyerno sa edukasyon. At huli dyan ang Peru na siya namang mag-host ng susunod na APEC meeting sa 2016. Ito ay formal na tinurnover na ng Pilipinas kahapon sa ginanap ni APEC CEO Summit sa Makati. Ayon sa susunod na APEC Advisory Business Council o ABAC Chair ng 2016 na si Juan Rafo, isa itong malaking oportunidad sa Peru. Samantala, Princess, sentro naman sa tema ng inclusive business ang paparating na APEC 2016 na gaganapin sa Lima, Peru. Pag sinabi natin inclusive business, ito ay layuning bigyan ng mas malaking papel ang pribadong sektor upang mas maresolba ang kawalan ng trabaho ng nakararaming mga mamamayan na kabilang sa buong Asia-Pasifiko. At yan muna ang pinakahuling balita hinggil sa pagtatapos ng APEC meeting para sa APEC 2015. Jade Miguel, Telebisyon ng Bayan.